for 10 years. Alam ko lahat ang kami yung wala na yung pangalan nila, baka magtampo sa akin. Yung mga inidimanda. Naidimanda na pala ito. Ito yung mga naidimanda na. Ngayon, yung inidimanda pala. Naubusan kanila ng bala yung ating pagkakapan. Okay, ang problema yung tinatawag na ghost employee. May mga empleyado sa ayon sa nag-explain sa akin in my source din. May meron siyang affidavit. Kompleto yun, pinirmahan kanina. Merong mga personal data sheet. Pangalan ng tao, may retrato, pero hindi yung tao yun. Ganun? So yun ang isa ka doon? O testigo ka doon? Pwede ako magtestigo dyan kasi I've been in the Quezon City government for 10 years. And I am also one of the people ng isang city councilor. Rampant talaga doon na Senator, and in fact, ang ginagawa pa nila, kinakat nila yung sahod. Halimbawa, let's say for example, 10,000 ang sahod sa payroll. It will go dun sa tao, talaga dun sa tauhan, around 7,000. Binabawasan kasi may dinadahilan sila dun sa tao. So, hindi lang dun sa aspeto ng negosya, kundi dun pati sa aspeto na, tsaka yung mag-anak incorporated, puso yan dyan. Magkano lang ibibigay? Wow! I've been there for 10 years. Alam ko lahat. Bakit pinagmamalaki nila? Kasi it's been in the system dun sa council, sistema na nila talaga. Anong district yan? Lahat. Regardless of district doon. Sistema nila ito, kahit na ninakaw nila yung pera, kailangan nila yung magbayad ng buwis ito. Ano sa palagay mo? Hindi, automatic naman kasi yun Siyempre, ill-gotten. May ano yan, may tax dapat yan. May controller din para dyan. Ano sila hindi sila Pilipinas, ganun. It's system from the local government down the grassroots. Tanggalin ka. Alam mo pinaka-the best niyan, tanggalin mo yung kahit sa mga office sa employees nila yung kaya sila ginagawa nila doon. Lalo tatakbo pag wala ng port barrel. Precisely. Doon mo malalaman kung sino ba siya. focus na rin natin doon is this taxes. Pero apparently, kaya pala ganun kalaki yung voting na maraming estimate nyo sila. Magkano taon-taon ang nakukulimbat sa kaban ng bayan ng Luzon, Quezon? Dito sa kaso pala. Ito lang na kumplena, every councilor is entitled to 800,000 pesos a month. For how many employees yun? Supposedly for 130, supposedly. So, merong mga reklamo rito na yung personal data sheet, may mga retrato, may pangalan, pero hindi pangalan ng totoo tao. Maraming ghost. Yan ang actus employees ng tao nila. At ako din natutuwa na meron pala tayo naka-experience niya. Alam mo, ako sample pero sikreto na siya. Mukhang isa ka Wala wala sikreto dito sa Kilates. Kailangan hayaan. Kasi ako, actually may nag-endorse na sa akin to be one of the hosts ng event ng Tuesday, no? So nakita namin dun sa mga nila, sheet nila na ang budget for hosting is 30,000. And I was given only 1,000. That's true. So, ang tanong ko, saan napunta yung 29,000? Doon nasa Ang natin for the host. Sa akin na. They will ask you to sign Yes, yes. I signed it. That's what happened. Actually, sir, added to that, Sir Dean, kasi City Hall kasi may tinatawag tayong fiscal control unit. And in fact, kinapatayan niya ganyang kaso ng dating fiscal control unit. Si Evelina, nakalimutan ko lang pangalan niya, pero yung pamangkin niya ay kaibigan ko rin. Pero iyan kasi sistema na yan talaga ng mga city councilors from the very
talagang hindi lang ganyan, sir. Meron kasi, first, pag-upo pa lang ng mga city councilors na yan, meron silang 5 tao, matik yun. Yung LSO4, LSO3, hanggang dun sa mga drivers nila. So, karaniwan sa mga yan, Mag-anak Incorporated, it's either parang iniiba nila yung apelido ng tao, gano'n. Or either, ang ginagamit, pinapasok siya sa ibang nagpapalitan sila mga konsehal. Ganon? Yes. Iskindi Pasko, nag-exchange gifts sila. Gano'n. Ito pa,